Hindi lahat ng lihim kayang itago sa dilim. Lalo na kung sa gabi mo rin ito tinatakasang gawin. Itago niyo po ko sa pangalang Armand, 36 anyos. May asawa at 2 anak. Tahimik lang akong tao. Marunong makisama at laging nandyan kapag may problema ang pamilya. Kabilang sa nakatira sa compound namin ang pamangkin kong si Ruel, 26 anyos. At ang asawa niyang si Jenny, 24 anyos. Bata pa sila. Kaya, madalas akong inaasahan ni Ruel kapag wala siya. Lalo na't kadalasan ay gabi siya umuwi mula sa trabaho. Si Jenny, ibang klaseng babae. Maputi, maamo ang mukha. Laging nakasuot ng maikli at hapit na damit kahit nasa bahay lang. Noong una, hindi ko ito pinapansin. Asawa yan ng pamangkin mo. Paalala ko lagi sa aking sarili. Pero habang tumatagal, hindi ko ito may tago na. Napapalingon ako sa kanya tuwing dumadaan siya. Isang gabi, nagkakantahan kami sa garahe. Umiinom ako ng konti. At si Ruel, tumikim din pero konting-konti lang bago pumasok sa trabaho. Naiwan si Jenny. Nagligpit ng mesa. Napansin kong lumapit siya sa akin at mahina ang boses na nagsabi, "Tito Armand, palagi ka na lang nandito kapag wala si Ruel. Buti na lang may nakakausap ako." Hindi ko alam kung tama bang ngumiti. Pero sa tono niya, may kakaibang lambi. Simula noon, nagkaroon ng mga gabing palihim kaming nagkakatinginan. Sa umpisay, simpleng usap lang. Sa labas, habang tahimik ang paligid. Hanggang sa dumating ang gabing bigla siyang nagtanong, "Hindi ba ako tinitingnan, Tito?" Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Alam niyang nahuhuli niya ako. At sa hindi inaasahan, doon nagsimula ang lihim naming relasyon. Tuwing gabi, kapag nasa trabaho si Ruel, palihim kaming nagkikita. Minsan sa sala, minsan sa bakuran, minsan pa nga sa mismong silid nila. At habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang kasalanan naming dalawa. Pero walang lihim ang hindi nabubunyag. Isang gabi, hindi ko alam na umuwi ng maaga si Ruel at naratan niya kaming magkasama. Mabilis ang tibok ng puso ko habang papasok ako sa bahay nila Jenny. 12:00 na ng gabi. Tulog ng mga tao sa compound. Tahimik ang paligid. Tanging alulong lang ng aso ang maririnig. "Tito, pasok ka na," bulong ni Jenny habang nakasilip sa pinto. Nakasuot siya ng manipis na duster. At sa ilalim nito, alam kong wala na siyang ibang suot. Dati-rati, hindi ko mawari kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Pero ngayon, para bang mahirap nang umatras. Parang adiksyon. Bawat gabi, hinahanap ko na siya. "Baka mahuli tayo," sabi ko habang pumapasok.
Hindi uuwi ng maga si Ruel. Sanay na yun. Hanggang alas 6 ng umaga. Sagot niya sabay hawak sa kamay ko. At doon, muling nagsimula ang gabi naming puno ng kasalanan. Pero hindi lahat ng gabi laging ayon sa plan. Isang madaling araw, hindi ko alam na nagkaproblema sa trabaho si Ruel. Pinauwi silang lahat dahil nag-brown out sa kumpanya. Dumating siya bandang alas 3 ng madaling araw. Oras na karaniwan naming magkasama ni Jenny. Naroon ako sa loob ng bahay nila. Nakahiga sa sofa habang si Jenny ay nasa aking tabi. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa pintuan at ang boses ni Ruel. Jenny? Parang binuhusan ako ng yelo. Nagkatinginan kami ni Jenny. Parehong natigilan. Agad siyang tumayo at mabilis na nagtago sa kusina. Ako naman, hindi alam kung tatakbo o magpapalusot. Pagpasok ni Ruel, nakita niya akong pawisan. Gising pa at halatang kabado. Tito Arman, anong ginagawa mo dito nang ganitong oras? Tanong niya. Kitang-kita sa mukha ang pagtataka. Hindi ako agad nakasagot. Kinakabahan, nanginginig. Napadaan lang ako. Pinuntahan ko si Jenny. Baka may kailangan. Wala ka kasi. Palusot ko. Tumango siya pero halatang may duda. Umupo siya sa sofa. At sa mismong upuan na inupuan ko kanina, naamoy niya ang pabango ni Jenny. Nakakunot noo siyang nagpalingalinga. Si Jenny, nasaan? Tanong ulit niya. Doon ako tuluyang natulala. Sa loob ng kusina, alam kong pinipigil ni Jenny ang kanyang paghinga. At sa mga segundo ng katahimikan na iyon, parang buong mundo ko'y gumuho. At iyon ang umpisa ng pagkabunyag ng lihim naming relasyon. Pero ang mas masakit, hindi pa iyon ang pinakamalaking pagsubok na aming harap dahil mas may mabigat pang mangyayari pagkatapos. Tahimik ang buong bahay, pero ramdam ko ang bigat ng mga mata ni Ruel na nakatitig sa akin. Nasa sofa siya, nakaupo, habang ako na may halos hindi makagalaw. Sa kusina, nakatago si Jenny. Pinipigilan ang sariling umungol sa kaba. Tito, bakit ang dami mong pawis? Tanong ni Ruel. Nakahunot ang noo. Mainit kasi. Galing ako sa labas. Nakipagkwentuhan sa ibang kapitbahay. Tapos, napadaan lang dito. Palusot ko. Pero, halatang halata sa tono ko ang panginginig. At mas lalo pa siyang nagduda nang mapansin niyang medyo magulo ang throw pillow sa sofa. At may bakas ng lipstick sa baso sa mesa. Hindi niya iyon baso. Jenny? Jenny? Nandyan ka ba? Tawag niya. Medyo malakas ang boses. Parang gumuho ang dibdib ko. Dahan-dahang lumabas si Jenny mula sa kusina. Kunwaring kalmado, pero halatang nanginginig ang kamay habang hawak ang baso ng tubig. Han, uminom lang ako ng tubig. Si Tito, nandito kasi. Ayun, nagkwentuhan kami. Nantok kasi ako kaya nagkape siya muna. Mabilis niyang palusot. Pero
hindi ganun kadali kumbinsihin si Ruel. Kita sa mga mata niya ang pagtatanong. Tumayo siya at nilapitan si Jenny. Inamoy ang buhok nito. At doon niya nahuli ang bagyang amoy ng pabango na alam niyang hindi pang araw-araw. Jenny, anong ginagawa niyo ni Tito dito? Sabihin mo sa akin. Bulong niya. Nanginginig ang boses. Tito, sabihin mo sa akin na hindi totoo ang iniisip ko. Halos nagmamakaawa si Ruel habang nakatingin sa akin. At doon ako tuluyang nanghina. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang kasalanang 1 linggo na naming ginagawa ni Jenny. Pasensya ka na, Ruel. Sadyang nadala lang. Hindi ko ginusto. Halos pabulong kong sabi. Parang biglang sumabog ang mundo ni Ruel. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw niya. Tito, asawa ko yan eh. Paano mo nagawa sa akin to? Napasigaw din si Jenny. Humagulgol at lumapit sa kanya para magpaliwanag. Pero tinabig siya ni Ruel. Hindi ko kayo kilala. Wala kayong respeto. Tumayo siya. Kinuha ang bag niya at mabilis na lumabas ng bahay. Naiwan akong tulala at si Jenny umiiyak na parang batang nawalan ng mundo. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa buong compact. Ang tahimik na lugar namin ay naging bulong-bulungan. At ako ang naging sentro ng lahat. At si Ruel naglak. Hindi umuwi ng 2 araw. 2 araw nang lumipas mula nang mahuli kami ni Ruel. Hindi siya umuwi. Hindi nagparamdam. At walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ako naman, halos hindi makalabas ng bahay. Pakiramdam ko, lahat ng mata ng kapitbahay ay nakatutok sa akin. Maging si Mrs. napansin ang pagbabago ko. Arman, may problema ba? Bakit parang wala ka sa sarili? Tanong niya habang naghahain ng almusal. Ngumiti lang ako ng pilit. Wala to, huwag mo akong intindihin, sagot ko. Pero, sa totoo lang, hindi ako makakain sa bigat ng konsensya. Kinagabihan, bandang 8:00, may narinig akong malakas na katok sa pinto. Pagbukas ko, bumungad si Ruel. Pulang-pula ang mga mata. Halatang puyat at lasing. Nakatitig siya sa akin na parang gusto akong lamunin ng buhay. Sa likod niya, nakatayo si Jenny. Umiiyak pero pinilit na sumunod. Mag-usap tayo ngayon, Tito, mariin niyang sabi. Naglakad kami papasok sa sala. Mabigat ang katahimikan. Si Jenny naupo sa gilid. Nanginginig. Ako na may halos hindi makatingin kay Ruel. Tito, bakit? Halos pabulong niyang tanong. Pero puro ng puot ang tono. Ako na nga itong nagtitiwala sa'yo. Itinuring kang pangalawang tatay. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Tagos sa puso ang mga sinabi ni Ruel na pamangkin ko. Hindi ko alam ang isasagot. Pero si Jenny, agad nagsalita, umiiyak. Ruel, mahal pa rin kita. Nadala lang ako. Ako ang may kasalanan.
Huwag mong sisihin si Tito. Napagalpak si Ruel ng mapait na tawa. Huwag kong sisihin si Tito. Jenny, siya ang dapat kong pinagkakatiwalaan. At ikaw na asawa ko. Paano niyo nagawang pagtaksilan ako ng sabay? Bigla niyang tinabig ang mesa. Bagsak ang mga baso sa sahig. Napatili si Jenny. Ako naman, agad akong lumapit. Ruel, tama na. Pasensya ka na. Anak, nagkamali ako. Mahina ako. Nadala ako. Hindi ko ginusto ang nangyari. Pero, nangyari ng lahat. Ang sambit. Pero, hindi siya nakinig. Nilapitan niya ako, sinuntok sa dibdib. Wala ka ng karapatang magsabi ng pasensya. Nilapastangan mo ang tiwala ko. Tito kita, pero binastos mo ko sa pinakamalupit na paraan. Duguan ang labi. Pero wala akong nagawa, kundi tanggap. Dahil alam kong totoo lahat ng sinabi niya. Si Jenny naman, lumapit at yumakap sa kanya. Ruel, please, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Mahal kita, ikaw lang. Pero tinulak siya ni Ruel. Huwag mo na akong mahalin kung ganyan ka rin lang. Kung kaya mong ipagpalit ang lahat sa ilang gabing kasalanan, wala ka ring kwenta. Tumulo ang luha ni Ruel. Simula ngayon, tapos na tayo. Wala na akong Jenny, wala na akong Tito Arman, hindi ko kayo kilala. At tuluyan siyang lumabas ng bahay. Iniwan kaming dalawa ni Jenny na halos mawalan ng hininga sa bigat ng kanyang mga salita. At mula nung gabing iyon, nagsimula ang pinakamadilim na yugto ng buhay ko. 2 linggo ang lumipas matapos ang gabing iyon. Wala pa ring balita kay Ruel. Parang naglaho na lang siya. Si Jenny, halos hindi na lumalabas ng bahay. Parang binabalot ng hiya at takot. Ako naman, araw-araw ay kinakain ng konsensya. Pero, ang pinakamabigat sa lahat ay ang lihim na hanggang ngayon hindi pa rin alam ng asawa kong si Mila. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, napansin niyang malayo ang tingin ko. Arman, may problema ba talaga? Halos hindi ka na makausap. Kung may tinatago ka, mas mabuting sabihin mo na sa akin kaysa malaman ko sa iba. Seryosong wika niya. At doon ako tuluyang gumuho. Hindi ko na kayang itago. Umupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang ulo. Mila, patawarin mo ko. May nagawa kong kasalanan na hindi ko na kayang itago. Kinabahan siya. Ano yun, Arman? Tumulo ang luha ko. Si Jenny, asawa ni Ruel. Nagkaroon kami ng relasyon. Hindi ko ginusto. Pareho kami nadala at nahuli kami ni Ruel. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Napatulala siya, nakanga. At ilang segundong walang lumabas na salita mula sa bibig niya. Hanggang sa bigla siyang napahawak sa dibdib niya at humagulgol na. Arman, paano mo nagawa sa akin to? Ako ang asawa mo. Pamilya natin to. Pinahiya mo. At sa pamangkin pa natin. Diyos ko, hindi ko matanggap. Sinubukan ko siyang yakapin pero
Itinulak niya ako ng malakas. Huwag mo akong hawakan. Huwag. Nakakadiri ka. Habang nandito ako sa bahay, nag-aalaga sa mga anak natin, ikaw pala ay may ginagawang kasalanan sa likod ko. Pakiramdam ko, parang binunutan ako ng kaluluwa sa mga salita niya. Ang mga mata niya, puno ng galit at pagkasukla. Umalis ka, Arman. Hindi kita kayang makita ngayon. Kung may respeto ka pang natitira, lumayas ka muna bago kita masaktan. Sigaw niya habang lumuluha. Lumabas ako ng bahay, dala ang bigat ng mundo. Sa labas, ramdam kong narinig ng ilang kapitbahay ang sigaw ng asawa ko. At kinabukasan, kumalat na agad ang lahat. Sa bawat sulok ng compound, bulong-bulungan ang naririnig ko. Si Arman yun, di ba? Nakipagrelasyon sa asawa ng pamangkin niya. Lahat ng mata nakatingin sa akin na parang isa akong salo. At mula noon, hindi na naging tahimik ang buhay naming pamilya. Hindi na naging katulad ng dati ang bahay namin mula nang malaman ni Mil ang lahat. Araw-araw, halos hindi siya kumikibo. Kahit simpleng tanong ko tungkol sa pagkain o sa mga bata, wala siyang sagot. Parang hangin lang ako sa paningin niya. Isang hapon, naratnan ko siyang nag-iempake. Nakalagay na sa maleta ang ilan na damit niya at ng mga anak natin. Mila, anong ginagawa mo? Tanong ko. Halos nanginginig ang boses. Tumingin siya sa akin. Punong-puno ng luha ang mga mata. Arman, mahal kita, mahal na mahal. Pero hindi ko na kayang tumira sa ilalim ng isang bubong kasama ng taong nagkanulo sa akin. Lalo na at sa pamilya pa natin nangyari. Kailangan kong isipin ang mga anak natin. Kung dito sila lalaki, puro kahihiyan at bulong-bulungan lang ang maririnig nila. Parang piniga ang puso ko sa bawat salita niya. Lumapit ako, hinawakan ang kanyang kamay. Mila, huwag kayong umalis. Parang awa mo na. Ayusin natin to. Inaamin kong nagkamali ako. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong pagmamahal sa'yo at sa mga bata. Patawarin mo ako, please. Pero marahan niyang inalis ang kamay niya. Arman, minsan, kahit gaano kalaki ang pagmamahal, hindi sapat para burahin ang sugat ng pagtataksil. Hindi ako handang magpatawad ngayon. Kailangan kong lumayo. Yun ang kailangan ko. Bumagsak ang luha ko. Nakita ko ang dalawang anak naming natutulog sa kwarto. Hindi nila alam na sa paggising nila, mawawala na sila sa piling ko. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, umalis na sila. Sakay ng jeep, dala ang maleta. At hindi man lang lumingon si Mila. Naiwan akong mag-isa sa pintuan. Hawak ang piraso ng litrato naming apat na masaya pa noon. Simula nang umalis ang aking mag-iina, parang gumuho ang mundo ko. Tahimik ang bahay, malamig, at puno ng alaala ng mga sigawan at luha. Si Jenny, lalo pang nalublo. Hindi na halos kumakain. Hindi na rin lumalabas ng kwarto. Akala ko, iyon na ang pinakamabigat. Hanggang sa isang hapon, may bumusina sa tapat ng bahay. Paglabas ko, halos pabuwal ako sa nakita. Si Ruel, ang pamangkin kong halos hindi na makilala. Payat,
Magulo ang buhok at puno ng galit ang mga mata. Nagulat si Jenny nang marinig ang boses niya. "Jenny!" sigaw ni Rowel mula sa labas. "Lumabas ka riyan! May dapat tayong tapusin." Nanginginig si Jenny habang lumapit sa akin. "Tito, anong gagawin ko? Babalik na naman lahat?" Hindi ko siya sinagot agad. Binuksan ko ang pinto at hinarap ang pamangkin ko. "Rowel, makinig ka muna." Pero bago ko matapos, sinuntok niya ako sa dibdib. "Tito ba ang tawag mo sa sarili mo? Niloko mo ako. Kinuha mo ang asawa ko. Wala kang karapatan sa kahit anong paliwanag." Napatigil si Jenny. Lumabas din siya at umiiyak na lumapit kay Rowel. "Rowel, mahal, patawarin mo na ako. Kahinaan lang yun. Pero ikaw pa rin naman ang mahal ko eh. Ikaw pa rin ang buhay ko." Pero malamig ang titig ni Rowel. "Mahal? Wala nang salitang mahal sa pagitan natin, Jenny. Hindi na mabubura ang ginawa mo. At ikaw." Tumingin siya sa akin, galit na galit. "Hindi na kita kilala. Hindi na kita pamilya. Naririnig niyo ba?" Tumalikod siya. Iniwan kaming dalawa sa gitna ng katahimikan, na mas mabigat pa sa kahit anong mura ng mga tao. Si Jenny, halos himatayin sa sakit. Samantalang ako, ramdam ko na tuluyan nang nag-iba ang lahat ng pinagsamahan namin ni Rowel. At doon ko lang naramdaman, wala nang babalikan. Wala nang ayos. Ang kasalanang ginawa namin ay parang sugat na habang buhay nang nananatili. Makalipas ang ilang araw mula nang bumalik si Rowel at tuluyang itinakwil kami. Lalong naging mabigat ang bawat araw. Si Jenny halos hindi na makabangon mula sa pagkabasag ng loob niya. Ako naman, pinilit kong maging matibay. Pero gabi-gabi, sinusundan ako ng tanong. Hanggang kailan pa bubuhatin ang kasalanang ito? Isang gabi, nag-decide na ako. Lumapit ako kay Jenny na nakaupo lang sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan. "Jenny, aalis na ako. Mag-abroad ako. Siguro, ito na ang tamang paraan para makalis tayo sa sakit. Para makapagbayad ako kahit paano sa lahat ng pagkukulang ko." Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Puno ng luha ang mga mata. "Iiwan mo rin ako, Tito?" Mahina niyang tanong. Huminga ako ng malalim. "Hindi kita iiwan para iwanan ka sa hirap. Pero alam ko, habang magkasama tayo rito, hindi tayo titigilan ng mga tao. Si Rowel, si Mila, at higit sa lahat, hindi tayo titigilan ng konsensya natin. Kailangan ko ng bagong simula, kahit saan man yun." Niyakap niya ako ng mahigpit. Parang takot siyang mawala ako. Ramdam ko ang panghina ng puso niya. "Sana, Tito, kahit malayo ka, isipin mong minahal din kita. Hindi man ako naging tapat kay Rowel, pero totoo ang nararamdaman ko para sa iyo." Napapikit ako. Pinigil ang luha. Alam ko, Jenny, pero mas totoo ang sakit na dulot ng pagmamahal natin. Kaya siguro, kailangan na nating bitawan kahit mahirap. Inayos ko lahat yung mga papeles.
Hanggang dumating ang araw ng alis ko. Nasa terminal ako. Dala ang maliit na bag at bigat ng nakaraan. Habang papasakay ako sa bus patungong airport, sumulyap ako sa langit. Sa isip ko, nakita ko ang mga ngiti ni Mila at Ruel. Noong dati pa, panahong buo pa ang tiwala at respeto nila. Ngiti na hindi ko na muling makikita dahil ako mismo ang pumatay doon. Habang umaandar ang bus, bumulong ako sa aking sarili. Ito na ang simula ng pagbabayad at paglimot. Kahit saan man ako mapunta, dala ko ang sugat. Pero dala ko rin ang pag-asang balang araw makakabangon din. At sa huling pagkakataon, huminga ako ng malalim. Iniwan ang lahat ng alaala sa lugar na minsan kong tinawag na tahanan. Ngayon, maayos na ang buhay ko dito sa ibang bansa. At yung mga anak ko naman, hindi ko pinutol ang sustento. Patuloy pa rin akong nagbibigay. At yung asawa kong si Mila, ayun, nabalitaan kong nagipag-asawa na raw siya ng iba. Hindi na ako nagalit dahil ako naman kasi yung unang nagkasalan. Kaya hinayaan ko naman siyang lumigaya sa piling ng iba. Basta ako, wala na sa isip ko ang pakikipag-asawa. Sapat na yung isang beses na nagkaroon ng asawa at sapat na yung isang beses na nagkasal. Hindi ko na muling inulit yung pagkakasalang ulit. Tama na ang minsan. At dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Arma.